Pag-usapan natin ang isa sa pinaka-underrated pero pinaka-delikadong sangkap sa modern diets. Yung mga cooking oil na akala mo healthy pero hindi pala. And yes, I'm talking about seed oils. Yun yung mga vegetable oil na akala mo light at heart healthy daw, pero sa totoo lang, low poison sa loob ng katawan mo. Kaya kung lagi mong ginagamit yung canola, corn oil, soybean oil, sunflower oil, vegetable oil, at mga kauri sa pagluluto mo, pakinggan mo muna to. Ang seed oils, gaya ng nabanggit ko kanina, lahat yan galing sa mga buto ng halaman, hindi sa bunga o taba ng hayop. Ang akala ng marami, at kasama ako dun dati, healthy ito kaysa animal fat dahil plant-based daw. Alam mo ba kung gaano karaming proseso ang pinagdadaanan yan para lang makuha ang isang bote ng oil? Hindi yan simpleng pigalang ng buto ha. Dumaan yan sa high processing, may chemical solvent, usually hexane na galing sa petroleum, bleaching at deodorizing, para lang mawala yung amoy at kulay. Kasi yung natural niyan, ang baho at ang pait. What? So imaginin mo ha, chemically processed oil na nagiging transparent at ultra-refined. Para ka naglalagay ng bomba sa loob ng katawan mo na nagre-release ng inflammation sa bawat kain mo nito. Ang seed oils ay puno ng polyunsaturated fatty acids or yung tinatawag na PUFAs. Lalo na yung omega-6 linoleic acid. Huwag nyo natandaan yung term. Ngayon, hindi naman masama ang omega-6 in small amounts. Pero kapag sobra yon, which is yun nga yung abundant sa modern day diet, ito yung nangyayari. Una, nasisira ang cell membranes natin dahil unstable yung fat na yun eh. Pangalawa, kapag naiinitan or nagtatagal sa shelf, naging oxidized oil, parang rancid or yung amoy kalawang na nagpuproduce ng free radicals. And then, ang resulta, inflammation, oxidative stress, and eventually, iba't ibang klase ng metabolic health issues like heart disease, obesity, type 2 diabetes, fatty liver, cancer, at marami pang iba. Kaya kung napapansin ninyo, ang dami nang nakalagay na low-fat, cholesterol-free foods ngayon, di ba? Pero ang kabaliktaran, pataas pa ng pataas ang cases ng mga nasabing sakit. Because, guess what? Almost lahat ng ultra-processed food, fried food, fast food, ay lunod sa seed oils. At ito pa yung masakit. Dito tayo naloko. Back in the 1950s, may marketing push galing sa mga big food and big pharma industry na saturated fat causes heart disease. Kung gusto niyo mas maunawaan ang tungkol sa saturated fat at cholesterol, please watch this video. May nagawa na po ako tungkol dyan. So, ano nangyari? Tinanggal ng mga tao sa kanilang diet yung butter, tallow, coconut oil, at iba pang uri ng saturated fat. At ang ipinalit nila, vegetable oils at margarine. Bakit? Dahil zero cholesterol daw. Pero saan galing ang science na yon? Sa mga bias, cherry-picked studies na sponsored mismo ng mga kumpanya na nagbebenta ng margarine at seed oil. So habang busy ang lahat sa pag-iwas sa taba ng karne at itlog, ang hindi natin alam, pinapalitan lang pala natin ito ng mas masamang uri ng taba. Hindi na natural kundi ultra-refined at chemically processed oils. At ang masakit nito, lab-made pang iba tulad ng margarine. Meaning, wala nang natural doon. Talagang yun, fully synthetic. Isipin mo industrial waste dati ang mga seed oils na yan tulad ng canola. Pero ngayon, tinawag na heart-friendly, yan ang nagagawa ng marketing at propaganda. Sa langgam nga, hindi pumasa ang margarine at butter ang pinapapak nila, yung tunay na butter. Tapos tayo, mas matalino sa langgam, yung fake oil ang tinitira. Kung keto o low-carb lifestyle ang gagawin mo, mas dapat kang mag-ingat sa paggamit ng seed oils. Bakit? Kasi ang keto or low-carb relies on fat as fuel. Not just any kind of fat. Real, healthy, natural fats. Eh kung ang fuel mo ay oxidized na, rancid, pro-inflammatory, nagpupromote ng inflammation sa katawan, ang metabolism mo mismo nasusunog sa loob, nasisira din. So instead of clean energy from healthy fats,
ang nakukuha mo ay toxic byproducts na nagpapabagal sa fat burning, sumisira sa mitochondria or energy factories ng cell, at nagpapalala lalo ng insulin resistance. So kung halimbawa meron kang sasakyan na ang required fuel ay gasoline para tumakbo ng maayos, smooth, lalagyan mo ba siya ng diesel or poor quality na fuel? Hindi, di ba? So, kahit low carb ka, kung ang oil mo ay seed oil or vegetable pa rin, walang silbi. Sayang lang effort mo. And worst, unti-unti mong sinisira at nilalason ang katawan mo. What are the most harmful foods that people constantly eat? Seed oils. So canola, sunflower, safflower, rapeseed, palm oil. The reason for this is it's not the plant. It's the distance from the plant to the table. When you put a canola plant into a commercial press, it comes out gummy and you degum it with hexane, which is a known neurotoxin. Then you take that neurotoxin degummed oil and you heat it to 405 degrees and you turn it rancid. You need to deodorize it with sodium hydroxide, which is a very powerful carcinogen. Sometimes bleach it before you bottle it. You ever notice when you go down the shelf in a grocery store and it's all the vegetable oils, they're all exactly the same color, that perfect yellow color? That would never happen. If you pressed 1,000 plants and turned it into oil, you would not get that level of consistency. That's chemically induced, and then they put a heart healthy label on it. These are pro-inflammatory that cause a massive amount of inflammation in the body. So pero may good news. Hindi mo kailangan magpanik. Pwede kang mag-switch sa mga traditional, stable, at natural fats. Number 1, coconut oil, Pinoy pride. Ang dami niyan sa Pilipinas. Stable sa init, high sa saturated fat, perfect for frying kahit sa high heat. And number 2, butter or ghee, rich in vitamins A, D, E, K, at clean source ng energy. Medyo mahal nga lang. Number 3, meron din yan, marami din yan sa Pilipinas. Beef tallow or pork lard. Old school fats na ginagamit ng mga lola natin. Kasi noon, ng mga pamprito, taba ng baka at baboy. Bago pa nagkameron ng mga seed oil, vegetable oil trend na yan. And number 4, extra virgin olive oil. Best for salad dressing or low heat cooking. Pricey din. Tingnan nyo kung hindi mo kayang gawin ang oil sa kusina mo without lab or equipment na katulad ng sa mga big food industry, hindi yan totoo pagkain. So ayan, next time na bibili ka ng cooking oil, basahin mo muna ang label, tandaan mo itong mga sinabi ko, and don't fall for cholesterol-free o vegetable buzzwords. Kasi minsan, yung inaakala mong healthy, yun pala yung tahimik na lason. Start going back to real, natural fats. Yung ginagamit na ating mga ninuno, hindi na marketing team ng mga kumpanya. Let's cook clean, live clean, and think smart. Kayo po sa kasalukuyan, ano po ang ginagamit nyong cooking oil? Please leave your comments down below and I would love to hear from you. And kung may natutunan po uli kayo sa aking video na to, please don't forget to like and subscribe to my channel. Huwag nyo din pong kalilimutang pindutin ang all button kasi po, mamimiss nyo ang aking video na ina-upload weekly. So once again, thank you for watching. See you on my next videos. Bye-bye.